Kahapon pinulong ni Secretary Proceso Alcala ang kinatawan mula sa mga palengke, supermarket, supplier at mga chicken producer para pag-usapan ang problema sa mataas na presyo ng manok. Narito ang report ni Rafi Tima. Halos 2 oras tumagal ang pulong ng Department of Agriculture at mga kinatawan mula sa mga palengke, supermarket, supplier at mga chicken producer. Pagtitiyak ng DA walang kakulangan sa manok, kaya walang dahilan para magmahal ang presyo nito. Paliwanag ng mga dumalo sa pulong, 3 ang posibleng dahilan kung bakit mataas ang presyo nito. I-trace po namin ito doon sa buhat po ng magkaroon po ng pagkatakot ang mga mamayan sa pagbili po ng isda. At ngayon naman po ay nanonormalize na po ito. At the same time, siguro po yung pong pailan-ilang mga kababayan nga natin ay naghangad po ng biglang mas malaki yung kita. Itong mga nakarang araw na sobrang init, biglang ulan, ang hirap magpalaki ng manok. So, kumonte yung available na malalaking manok, nasabay pa doon sa fish kill, tumaas ang demand sa manok. Dahil marami ang supply ng manok sa merkado, hindi naman daw sa lahat ng palengke ay mahal ang presyo nito. Pag mamalaki ng kinatawan ng palengke ng Marikina, nasa 125 hanggang 130 ang kada kilo ng kanilang dressed chicken, malayo sa 140 na benta sa ibang palengke. Kaya payo nila sa mga customer, huwag kayong mamili doon at ikalat nyo mahal doon. Oh, di ba? Siguro ang bababa ang presyo doon. Competition keeps us all in check. Duda ng ilan sa mga dumalo, may mga supplier lang na gustong kumita, kaya nais na mapuwersa ang DA na mag-import ng manok. Bagay na hindi naman kinontra ni Secretary Alcala, pero pagtitiyak niya, hindi sila magpapaloko sa mga gustong magsamantala. Hindi po nila kayang basta bibilogin. Now there's no need to import. There's no need to import. Wala pong kailangan. May mga gusto lamang kumita. Hindi na ako mag-specify, pero sinong kikita rito? Mga importer at namamatay na yung mga kumpanya na nag-i-invest ng malaki rito sa ating bansa. Dagsa ang sisiw ngayon, yung sisiw na magiging manok na ibebenta. Bumilang lang kayo ng 30 araw mula ngayon, dagsa ang manok na lalabas. Sa ngayon, unti-unti na raw nagno-normalize ang presyo ng manok at dahan-dahang bumabalik sa dati nitong presyo na 120 hanggang 130 pesos kada kilo. Isang komite na rin ang binuo ng DA na kinibibilangan ng mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor ng pagmamanok para matiyak na tuluyan ang bumaba ang presyo ng manok. Para sa unang balita, Rafi Tima reporting. Interconnection charge o yung dagdag singil kapag tumatawag o magte-text sa magkakaibang network, nais pababain ng National Telecommunications Commission. Bukod sa benepisyong hatid dito sa mga subscriber, makakapagpasigla rin daw ito ng kompetisyon sa telecom industry. Narito ang report ni Ivan Mayrina. Hindi tulad noong unang mausong texting sa Pilipinas. Ngayon, posible na magpadala ng text messages sa mga cellphone na nakasubscribe sa iba't ibang network. Dahil yan sa interconnection charge na umaabot sa 35 sentimo na kinukuha sa pisong singil kada text message. May ganito rin kapag tumatawag tayo sa cellphone ng ibang network, 4 na piso ang interconnection charge kada minuto. Pero dahil di maiwasan ang pag-subscribe sa magkakaibang network ng mga tao madalas ang komunikasyon, gusto ng National Telecommunications Commission o NTC na pababain ang singil na ito. Ang interconnection charge sa text mula 35 sentimo gustong gawing 15 sentimo. Ang inaasahang resulta, singil sa text na mas mura kesa sa kasalukuyang pisong singil. Ang interconnection charge naman sa cellphone calls mula sa 4 na piso gustong gawing 2 piso na lang na inaasahan ding magpapamura sa tawag sa cellphone. Maliban sa benepisyo sa mga gumagamit ng 85 milyong aktibong SIM card sa buong bansa, nais din daw buhay ng NTC ang tila nananamlay umanong kompetisyon sa telecom industry. Pagbaba nito, yung access charges, ina-expect na gaganda yung competition sa industry. Kasi yung gap ng on-net pricing mo sa on-net cores at saka off-net cores, yung i-exit, liliit. So, ma-encourage din yung subscribers na mag-subscribe sa mga competitors. Ang ilang subscribers sa aming nakapanayam, excited na matuloy nga ito. Mas maganda syempre para sa amin kasi syempre lalo na kung average income ka, parang affordable sa'yo, di ba? Kung tutuusin po, dapat nga po libre ang text, di ba? Pero malaki pa rin question, bakit kailangan may bayad pa? Mas maganda sana kung ganun yung ginawa nila noon pa. Kasi sa ngayon,
lalo na tumataas yung tawag. Taong 2008 pa unang pinabababaan ng NTC ang interconnection charges pero hindi ito itinuloy. Bukod sa pagtutol ng mga telco, nabahala rin noon ang Department of Finance dahil pag lumiit daw ang kita ng mga telco, mababawasan din ang kita ng bansa mula sa buwis nito. Pero iba na raw ang sitwasyon ngayon. Yung fear nila bababa ang revenue, hindi mangyayari yun kasi tataas naman ang volume. Medyo nakabahala na walang gaanong ginagawa yung NTC or kulang kung meron man silang ginagawa. Paunang pahayag naman ng mga telco, pag-aaralan muna nila ang planong ito ng NTC. Ayon naman sa komisyon, isasailalim pa sa public hearing ang memorandum circular para makuha ang panig ng mga telco at subscribers at maging ang NEDA para sa magiging epekto nito sa ating ekonomiya. Para sa Unang Balita, Ivan Mayrina reporting. Nakamba naman ang panibagong dagdag singil sa kuryente matapos magpetisyon sa Energy Regulatory Commission o ERC ang Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation o PISAM. Ang dagdag singil gagamitin pambayad sa bilyong-bilyong pisong utang ng NAPOCOR. Darito ang report ni Maki Pulido. Mabigat pero dahil kailangan regular daw na naglalaan ang pamilya Garcia ng higit 1,300 pesos na bayad para sa buwan ng konsumo sa kuryente. Kaya naman halos mapabuntong hininga si Tess nang malamang posibleng tumaas pa ang kanyang electricity bill kung maaprubahan ang inihaing power rate hike petition ng Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation o PISAM sa Energy Regulatory Commission o ERC. Maliit lang man ang sweldo namin tapos lahat sabihin natin tumaas yung kuryente. Sa konting halaga, malaking bagay na rin po sa amin yung nadadagdag sa gastos. Sa petisyon ng PISAM, ang mungkahing taas-singil ay pambayad daw sa $3.7 billion na utang ng NAPOCOR. Sa mga taga-Luzon, 39 centavos per kilowatt-hour ang hinihinging dagdag singil para sa unang 4 na taon. Pagkatapos nito, 3 sentimo ang idaragdag na singil sa susunod na 11 taon. Mas mababang 3 centavos per kilowatt-hour naman ang petisyong dagdag singil sa Visayas at Mindanao na babayaran sa loob ng 15 taon. Maliit na halaga sa unang tingin pero para halimbawa kay Tess na kumokonsumo ng 131 kilowatt-hour kada buwan, katumbas ito ng 50 pesos na dagdag sa universal cost charges sa electricity bill. Pagpapanatag ng ERC, dadaan pa to sa proseso. We would have to hear the application and pag hinir naman namin, all other industry stakeholders will be given an opportunity to present their side. Sinama lang namin. Pero sabi ng PISAM, si Juan de la Cruz talaga ang pagbabayari ng utang ng NAPOCOR gaya ng nakasaad sa EPIRA Law. It states there that all the privatization proceeds will be used to pay off the existing debt obligations. No? Now, at the end of the life of PISAM, all of these proceeds will, after the proceeds are used to pay off the debts, the difference or the remaining can be collected through this thing called universal charge. Pero giit ng grupong bayan, maling ipapapasan sa publiko ang utang ng NAPOCOR. Gayunman, hindi raw muna prioridad ng PISAM na investigahan ang mga kontratang nagbaon sa utang sa NAPOCOR na ngayon papasanin ng taong bayan. If I were asked to review by Congress or another body, I would gladly review it. But at this time, I think I have a lot of pending things to do. Para sa Unang Balita, Maki Pulido reporting. Sa balitang sports, Floyd Mayweather Jr. handa nang makipagbakbakan si pambansang kamao Manny Pacquiao sa boxing ring. Yan ang sinabi niya sa press conference ng laban nila ni WBC welterweight champion Victor Ortiz. Ayon kay Mayweather, handa siyang kumasa sa hamon kung ito ang makapagpapasaya sa kanyang fans at sa fans ni Pacman. Matagal nang inaabangan ng boxing fans ang bakbakang Pacquiao-Mayweather. Pero hindi ito matuloy-tuloy dahil sa dami ng demand si Mayweather na hindi naman pinagbigyan ng kampo ni Manny. Floyd Mayweather don't duck or dodge anyone. And this for the fans. I mean, for the Pacquiao fans too. I mean, do I want the Pacquiao fight? Absolutely. Absolutely. If that's what the fans want, that's what I want to give the fans.
Pagkahulog ng isang lalaki mula sa isang escalator sa Boston, Massachusetts, Amerika, huling-huli sa kamera. At Transformer star Shia LaBeouf, naging girlfriend nga ba ang dating co-star na si Megan Fox? Huwag pa huli, tutok lang sa unang balita. Laging makulay ang umaga, basta lactum at unang hirit ang kasama. Scrambled itlog, i-magic log. Ibudbod ang Maggi Magic Sarap, then beat the eggs. Sarap!